Magandang gabi, Boss J, at sa lahat ng mga kaisip na nakikinig ngayon. Ako po si Vince at ito ang kwento ko. Isang kwento na nangyari mahigit 15 taon na nakalilipas nung ako'y nag-aaral pa sa Maynila. Binago ko po ang mga pangalan at lugar para sa privacy. Varsity player po ako noon, Boss J. Marami nakakakilala sa akin dahil sa height at sa laro ko sa basketball. Sanay na po akong binabati ng mga kapwa estudyante, tinatapik ng mga klase, at opo, sanay din ako sa atensyon ng mga babae. Normal na yun sa buhay ng isang varsity. May kasamang tukso, may kasamang konting yabang. Pero hindi ko inaakala, may isang halimaw pala na kayang sumira ng lahat ng yun. Nagsimula ang lahat nang lumipat ako sa isang lumang dorm sa Ermita. Unang araw ko pa lang po sa lugar na yon, nakaramdam na ako ng kakaiba. Ang Ermita, kilala niyo naman siguro mga kaisip. Mga kalsadang puno ng neon signs, bars, motel, at mga babae nag-aalok ng panandaliang saya. Habang binubuhat ko ang bag ko papasok sa dorm, sinalubong ako ng isang caretaker. Oh, iho, ikaw ba yung bagong nag-rent sa room 3B? Opo, Nay. Ako po si Vince, estudyante sa Malate, varsity player po ng basketball. Haba, malalaki pala mga batang tinatanggap dito. Sige, binwahan mo lang itong logbook. At isa pa, iho. Ano po yun? Huwag ka masyadong gagala sa gabi. Dito ka na lang lagi sa kwarto mo. Ligtas ka pa. Gumiti lang ako at tumango. Pero sa loob-loob ko, medyo natawa ako. Iniisip ko na baka warning lang yun ni Lola. Dahil nga, Ermita ang lugar. Pag-akyat ko, nakita ko ang room 3B. May lumang kama, study table na may gasgas ng ballpen at isang malaking bintana nakaharap sa kalye. Sa gabi, narinig ang tugtugan mula sa bar, halakakan ng mga lasing at busina ng mga jeep. Pero nang humiga ako, tila may kakaiba. May malamig na simoy na gumagapang sa balat ko kahit nakapatay ang electric fan. Para bang may nakasilip sa akin mula sa dilim. Pero dahil sa pagod ko mula sa ensayo at paglilipat, pumikit lang ako at di ko na malayang nakatulog na pala ako. Nanaginip ako. At sa panaginip ko, nasa loob pa rin ako ng parehong kwarto. Pero mas maliwanag siya. Mas presko ang hangin. Nasa kama ako, nakaupo, nang biglang bumukas ang pinto. Doon ko siya nakita. Isang babaeng mahaba ang buhok, maputi at makinis ang balat, at pulang-pula ang mga labi. Nakasuot siya ng manipis na puting bestida, at habang papalapit, parang dumudulas lang ang mga paa niya sa sahig. Hindi ako makagalaw, Boss J. Para bang may pumipigil sa akin. Pero hindi ako natakot. Sa halip, nakaramdam ako ng kakaibang excitement. Lumapit siya. Hinaplos ang pisngi ko at bumulong. Vince, matagal na kitang hinihintay. At bago ko pa maunawaan ang sinabi niya, hinalikan niya ako. Mainit, malambing at puno ng pagnanasa. Para bang nilunod niya ako sa sarap ng sandaling yun. Nagising ako ng pawis na pawis, hingal na hingal, at para bang hindi ako nakatulog buong gabi. Pero sa halip na matakot, natigilan ako. Para bang gusto ko pa. Kinabukasan, sa ensayo ng team namin, tila naramdaman kong ang bigat ng katawan ko. Bigat ang binti ko at parang ang bilis kong hingalin. Uy pre, ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin. Ba't ang bagal mo ngayon? Okay lang ako, bro. Siguro kulang lang ako sa tulog kagabi. Pre, huwag ka magpupuyat ha. May laro tayo sa Sabado, di ba?
Pag ganyan ka, matatanggal ka sa starting five. Tumango lang ako. Kahit alam kong hindi simpleng puyat lang yun. Pero hindi ko masabi. Paano ko sasabihin ng isang babaeng sa panaginip ko lang nakikita at doon nauubos ang lakas ko? Gabi-gabi, Boss J, paulit-ulit niya akong tinadalaw. At patindi ng patindi ang bawat gabi. At sa tuwing nagigising ako, mas lumalalim ang pagod at mas bumabagsak ang katawan ko. Isang umaga, tumingin ako sa salamin. Nagsimula na lumubog ang pisngi ko. Para akong may sakit kahit wala naman. At doon ko una naisip, baka hindi na normal to. Boss J, akala ko nung una, simpleng panaginip lang yon. Isang pantasya na dulot lang ng pagod at ng paligid ng ermita. Pero sa mga sumunod na gabi, napagtanto kong hindi na normal ang nangyayari. Tuwing gabi, lagi kong nakikita ang babae. Sa bawat paglapit niya, mas nagiging matindi ang halik. Mas nagiging mapusok ang mga haplos. Hindi na siya basta misteryosa. Parang kabisado na niya ang bawat galaw ko at kung ano man ang gusto ko. At doon ko lang naramdaman ang pinakamatinding pagnanasa. Ngunit sa umaga, tila ba ubos na ubos ako. Para akong nauubos na kandila. Isang araw, pagpasok ko sa klase, halos hindi ko na maitaas ang ulo ko. Mr. Hernandez, Vince, are you with us? Yes sir, sorry po. Pero kahit pilitin kong umiti, ramdam kong wala nang gana ang katawan ko. Pati sa ensayo, hindi na rin ako makasabay. Bro, seryoso ba? Ano nangyayari sa'yo? Ang payat mo na. Parang hindi na ikaw yung kilala ko last semester. Siguro stress lang bro. Alam mo na, exams, tapos yung sunod-sunod na practice. Hindi. Alam mo bang pinag-uusapan ka na na coach? Baka hindi ka na daw makalaro sa susunod na laban kung ganyan ka pa rin. Vince, hustle! Nasaan ang energy mo? Di ka pwedeng palaging pagod. Ang sloppy mo. Yes coach, sorry po. Ayusin ko na po. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung paano. Paano ko aayusin kung sa bawat gabi para ako nilulunod ng sarap at sakit sa mga panaginip ko. Noong una, puro halik lang. Puro haplos. Pero habang tumatagal, tila nagbabago ang tsura niya. Isang gabi, habang yakap niya ako, bigla ko napansin yung mga mata niya. Parang hindi na normal. Parang puti na lang ang nakikita ko. Parang wala nang itim. At nang hinalikan niya ako, may nalasahan akong kakaiba. Mapait. Parang dugo. Napadilat ako at halos isigaw kong pangalan ng lahat ng santo. Pero hindi ko magawa. Nakadagan siya sa akin. Ramdam ko ang bigat. Nararamdaman kong sinisip-sip niya ang lakas ko. Pagising ko, may marka ako sa leeg. Parang chikinini pero mas malalim, mas mapula. Isang gabi, nakasalubong ko ang isa sa mga boarder, si Carlo, habang kumukuha ng tubig sa dispenser. Bro, Carlo nga pala. Yan sa kabila lang. By the way, napansin ko lang, tuwing nakikita kita sa umaga, parang ang laging pawis at parang kang galing sa marathon. Baka mainit lang sa kwarto ko. Mainit? Eh bakit kanina? Parang may narinig akong umiyak sa kwarto mo. May kasama ka ba kagabi? Hindi ko siya nasagot, Boss J. Pumasok lang ako sa kwarto.
Pero kinabahan ako. Kasi ang totoo, minsan, bago ako magising, may naririnig akong higbi mula sa babae. At hindi ko alam kung galing pa yun sa panaginip o sa mismong kwarto ko. Boss J, hindi ko na ma-explain. Sa kabila ng pagod, parang hinahanap-hanap ko na rin siya. Para akong naa-addict na sa kanya. Kung dati, lagi may babae sa paligid ko sa totoong buhay. Ngayon, parang wala na akong pakialam. Hindi na ako lumalabas. Hindi na rin ako nakikipagkilala. Parang gusto ko na lang matulog lagi para makita ko na siya. At isang gabi, bago ako nakatulog, naramdaman ko na parang may malamig na kamay na humahaplo sa binti ko. Hindi sa panaginip, kundi habang gising pa ako. Napapikit ako at bago ko pa ma-realize, nandun na siya. Kinabukasan, hindi ko na kinaya. Sa kantin, kinausap ko si Marco ng seryoso. Bro, may aaminin ako. Oh yo, anong meron? May babae ako nakakasama gabi-gabi. Ha? Sino? Saan mo tinadala? Dito? Uy, baka mahuli ka ni Aling Nena. Hindi bro, hindi siya totoo. Sa panaginip man siya lumalabas. Pero ramdam ko, parang totoo lahat. Para akong nawawala sa sarili. Uy pre, baka multo na yan ha. Pinilit ko na lang tumawa. Pero sa loob-loob ko, tumagos ang sinabi niya. Kinagabihan, nakita ko ulit siya. Pero ngayon, hindi na siya mukhang anghel. Habang nakapatong siya sa akin, bigla siyang umiti. Ngiting nakakapangilabot. May mahabang ngipin na lumitaw. At sa sulok ng bibig niya, may tumutulong itim na likido. Hindi ka na makakatakas. Boss J, doon ko unang naramdaman ng totoong takot. Hindi na siya pantasya. Hindi na siya babae lang. Isa siyang nilalang na unti-unting sumisipsip ng kaluluwa ko. Boss J, doon ko talaga naramdaman ang mabigat na pagbagsak ng katawan ko, pati ng utak ko. Ang dating malakas, ngayon ay parang anino na lang ng dati kong sarili. Sa ensayo, hindi na ako nakakasabay. James, ano ba yan? Parang hinihila mo na sarili mo. Gising. Yes, coach. Ayusin ko po. Pero kahit anong ayos, wala. At alam kong ramdam na ng lahat. Ramdam na ng buong team. Isang hapon, matapos ang practice, sabay kaming umupo ni Marco sa bleachers. Pare, kailangan natin mag-usap. Oh, tungkol saan? Tungkol sa'yo. Tignan mo sarili mo, Vince. Hindi lang to stress. Hindi lang pagod. Para ka natutuyot araw-araw. Ano ba bang tama ka? Pero hindi ko alam paano ko i-explain eh. Bro, may babaeng dumadalo sa akin gabi-gabi. Alam ko. Ha? Ano ibig mong sabihin? Nung nag-usap tayo, nag-research ako kinagabihan. Kasi hindi na normal na nakikita ko sa'yo. May nabasa ako tungkol sa mga nilalang na dumadalaw sa panaginip ng mga lalaki. Ang tawag sa kanila, succubus. Succubus? Yun ba yung demonyong mga babae? Oo pre, mga nilalang na ginagamit ang anyo ng mga magagandang babae para akitin ka sa panaginip. Pero habang natutuwa ka at nasasayahan, unti-unti ka na nilang hinihigop. Ang lakas mo, ang kaluluwa mo, lahat. Pare, delikado to. Hindi ka maniniwala pero baka mamaya hindi ka na magising. Huy, di nakakatawa yan ha.
Anong gagawin ko? Hindi ko pa alam ang lahat, bro. Pero malinaw sa lahat ng nabasa ko, hindi mo to kaya mag-isa. Kailangan mo ng spiritual help. Kung hindi pare, baka albularyo. Kasi hindi lang katawan mo ang kalaban dito. Kaluluwa mo mismo daw ang tinatarget niya. Pag-uwi ko sa dorm, hindi ko alam kung matutulog na ba ako o lalabanan ko. Pero sa bawat pagpikit ko, para bang hinihila ako ng malamig na kamay. At kahit takot, may parte ng katauhan ko na gustong bumigay. Vince, akin ka. Boss Jay, doon na ako una nakaramdam ng desperasyon. Isang gabi, lumabas muna ako para bumili ng tubig at makakain. At na makalayo man lang sa dorm. Pagpasok ko sa convenience store, hindi ko inaakala makikita ko siya. Si Shaira, ang ex ko. Vince? Ikaw ba yan? Ah, Shay, ikaw pala. Ang tagal natin di nagkita ha. Grabe ka. Ano nangyari sa'yo? Ang payat mo. Nangingitim ang ilalim ng mata mo. Parang di ka natutulog. Shay, may aaminin ako sa'yo. May babae. Dumadalaw sa panaginip ko gabi-gabi. Noong una, masarap. Parang kakaibang pantasya. Pero habang tumatagal, alam kong unti-unti na niya akong pinapatay. Sabi ng kaibigan ko, succubus daw yun. Vince, alam mo ba, may kilala akong albularyo. Matagal ng kaibigan ng pamilya namin. May narinig na akong kwento na kagaya sa'yo. Shay, please, tulungan mo ako. Baka siya na lang ang pag-asa ko. Shay, parang awa mo na. Pakilala mo ako. Hindi ko na kaya to. Baka isang gabi, hindi na lang ako magising. Halika, bukas ng gabi, pupuntahan natin siya. Pero Vince, kailangan mong maging matatag. Dahil kung totoo nga sa kubos yan, hindi biro ang laban na kakaharapin mo. Kinabukasan ng gabi, sumama ako kay Shaira. Dinala niya ako sa isang lumang bahay sa isang eskinita sa Tondo. Madilim ang paligid. Tanging ilaw lang ng mga lampara sa harap ng bahay ang gabay namin. Pagdating namin sa loob, sinalubong kami ng isang matandang lalaki. Maputi ang buhok at matalim ang mga mata. Mano po, Mang Ernesto. Oh, Shaira, kamusta ka na? Matagal na tayong di nagkita. At sino itong kasama mo? Kaibigan ko po, si Vince. Kailangan po kasi ng tulong nyo. Inaatake siya ng isang succubus. Matagal ka nang pinabalikan ng nilalang na yon, iho. Kita ko sa mga mata mo, malalim na ang kapit niya sa kaluluwa mo. Totoo po, Mang Ernesto. Gabi-gabi niya na po akong dinadalaw. Noong una, masaya pa. Masarap. Pero para bang habang tumatagal, nararamdaman kong unti-unti na niya akong pinapatay. Ang succubus ay hindi basta multo lang. Isa itong ligaw na kaluluwa ng isang babaeng namatay ng may galit, inggit o matinding pagnanasa. Kapag hindi ito naputol, mauubos ka, iho. Inilabas ni Mang Ernesto ang mga lumang gamit niya, mga kandila at langis, at isang maliit na itim na bato. Ngayong gabi, gagawin natin ang unang hakbang. Kailangan mong harapin siya. Huwag kang bibigay sa tukso. Kapag inalok ka niya ng kaligayahan, tumingin ka lang sa krus na ito. Paano kung hindi ko po kayanin? Kailangan mong kayanin. Kung hindi, hindi lang katawan mo ang mamamatay. Kaluluwa mo mismo ang makukulong sa kanya.
Habang nakaupo ako sa gitna ng bilog ng asin, sinimula ni Mang Ernesto ang dasal. Ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Parang may malamig na hangin na pumasok sa katawan ko. Bago ko pa namalayan, nandun na siya sa mismong harapan ko. Vince, bakit ka nagtataksil? Akala ko ba ako ang gusto mo? Hindi kita gusto at hindi na ako papayag sa gusto mo. Hindi mo ako kayang talikuran. Nasa dugo mo na ako. Sa bawat gabi, ako ang hinihiling mo. Boss Jay, doon nagsimula ang tunay na laban. Ang unang ritual na magtatakda kung makakalaya pa ba ako o tuluyan na ako mauupos sa bisig ng halimaw na yun. Nakaupo ako sa bilog ng asin. Sa paligid, nakasindi ang 4 na kandila. Si Mang Ernesto, hawak ang krus at nagdadasal ng orasyon. At si Shaira, nakatayo sa tabi ko. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, ipahayag mo ang iyong anyo. Ikaw na kaluluwa, lumantad ka! Vince, bakit mo ako pinagpapalit sa kanila? Hindi ba't ako ang nagbibigay sa iyo ng lahat ng gusto mo? Pagmulat ko, nandun siya. Hindi na siya ang magandang babae na kilala ko sa panaginip. Ang balat niya naging kulay abo na para bang nabubulok. At ang buhok niya, mahaba pa rin pero parang basang sinulid. At sa ngiti niya, nakita ko mahahabang ngipin. Parang pira-pirasong salamin na handang lumapa. Akin ka na, Vince. Hindi ka na makakatakas. Hindi kita gusto. Hindi mo ako gusto? Bakit gabi-gabi hindi hiling mo ako? Bakit hinahayaan mong angkinin kita? Tumalon siya papunta sa akin at dumagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Para akong may sleep paralysis. Ramdam ko ang bigat. Malamig na parang yelo at ang hininga niya, amoy na bubulok na dugo. Hindi ka na magigising. Dito ka na lang sa piling ko. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako sa'yo. Bitawan mo siya. Hindi siya sa'yo. Wala kang karapatan. Hindi ikaw ang pinili niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinalalayas kita. Bumalik ka sa iyong pinagmulan. Kaluluwang mapanlinlang. Hindi. Huwag. Dito ako nabubuhay. Hindi niyo ako pwedeng itaboy. Vince, halikan mo ako at matatapos na lahat. Babalik ang lakas mo. Ako lang ang kailangan mo. Hindi kita mahal. Hindi kita kailangan. Nakikita kong tila lumiliit ang anyo niya. Ang dating napakaganda, naging isang anyo ng babaeng duguan. May punit sa leeg at para bang pinaslang. Doon ko naintindihan ang sinabi ni Mang Ernesto. Isa siyang kaluluwang pinatay sa lugar at hindi na nakahanap ng kapayapaan. Vince, huwag mo akong iwan. Biktima rin ako. Sa Diyos ka humarap at dun mo hanapin ang hustisya. Hindi sa kaluluwa ng batang ito. Pagdilat ko, hawak pa rin ni Shaira ang kamay ko. Si Mang Ernesto, pawis na pawis, hawak ang krus. Boss Jay, wala na siya. Ang succubus, nawala sa hangin. Parang usok na naglaho. Buhay ako, pero hindi ko alam kung lubos na siyang nawala. Ang naiwan sa akin, takot.
at ang alaala ng isang halik na muntik na sumira sa lahat. Babalik ako. Boss J, matapos ang gabing yun, parang nag-reboot ang buhay ko. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Kinabukasan, nagising ako na parang binuhusan ng malamig na tubig. Magaan ang pakiramdam, pero ramdam kong nanghihina pa rin ang katawan ko. Si Shaira, hindi ako iniwan buong gabi. At si Mang Ernesto, sinabi niya na ligtas na ako sa ngayon. Vince, huwag ka magtiwala agad, iho. Kahit pinalayas na natin siya, ang mga nilalang na tulad niya ay hindi lubusang nawawala. Nakagapos pa rin sila sa lugar ng kanilang kamatayan. Ang mahalaga, huwag ka nang bumalik doon. Opo, Mang Ernesto. Salamat po. At kinabukasan din, umalis na ako sa dorm na yun sa Ermita. Hindi na ako nagpaalam. Basta kinuha ko ang gamit ko. Umalis at hindi na ako lumingon pa. At mula nun, hindi na ako muling tumira sa mga lumang gusali. Boss J, aaminin ko, hindi na bumalik ang dating lakas ko. Kahit anong ensayo ko, hindi na ako kasing bilis, kasing tibay, o kasing galing gaya ng dati. Natanggal na rin ako sa team. Nawalan na ako ng pwesto sa varsity. At unti-unti na akong lumayo sa basketball na siya naging buhay ko mula pagkabata. Pero pag iniisip ko, marahil iyon ang kapalit ng kaligtasan ko. Si Shaira, naging kami ulit at nakasama ko pa siya ng ilang buwan. Pero dumating din ang panahon na nagdesisyon siyang mag-move on. Nag-asawa na po siya at nagkaroon na ng sariling pamilya. Pero ako, nananatili sa alaala ko na minsan siya naging dahilan kung bakit ako naligtas. Hanggang ngayon, Boss J, hindi ko pa rin makalimutan ang mga gabi na parang may malamig na hininga sa leeg ko. Minsan, pag pumipikit ako, naaamoy ko pa rin ang halimuyak ng kanyang buhok. At sa dilim, minsan, naririnig ko pa rin ang mahina niyang bulong. Akin ka pa rin. At doon ako nagigising. Doon ko naaalala na hindi lahat ng halik ay tanda ng pag-ibig. Minsan, halik yon ng kamatayan. Mga kaisip, kung may matututunan kayo sa kwento ko, ito lang. Hindi lahat ng pantasya ay ligtas. At hindi lahat ng inaakala mong masarap ay para sa'yo. May mga nilalang na nagtatago sa anyo ng kagandahan. At kung hindi ka mag-iingat, baka gaya ko, unti-unti ka nilang kakainin hanggang sa wala nang matira. Maraming salamat, Boss J, at sa lahat ng mga kaisip na nakinig. Sana walang makaranas ng bangungot na muntik ng kumitil ng buhay ko. Maraming salamat po at God bless. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa Easy Sigaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.